about the event that transpires in these verses, mga kapatid. Sa chapters na ito, sa verses na ito, from 26 to 35. I would like to preach about the Last Supper. The Last Supper. Alright? Malapit na ito na ipagkanulo si Jesus Christ by Judas Iscariot. And we're praying, mga kapatid, na may maunawaan tayo dito. What is the importance of it, and maunawaan natin ano ba yung Last Supper, no? Can I ask you a question? What is the feeling kung sa buhay natin, no, buhay ninyo, when you will be having the Last Supper? Paraphrase natin, when you will be having a last dinner in your life, last meal. Ibigay sa iyo ang pagkain. Itong pagkain mo, Brad, ganito, sister, ganitong pagkain mo, kapatid. Huling kain mo na yan. Ano kayong feeling nun, no? Para bang bibitayin ka na. Pakainin ka ng pakainin, siguro talaga hindi mo ka magkakain. Kasi ang iniisip mo, yung mangyayari sa'yo. Di ba? Ang iniisip mo, kung anong mangyayari pagkatapos mong kumain. Ano kayong feeling nun, no? Upang maunawaan natin, mga kapatid, na malapit na si Hesukristo ipagkanulo. Malapit na si Hesukristo will be crucified in the cross. First, ano ba ang mangyari sa Kanya? Ano ba ang pinagtagubilin niya doon sa mga disipulo, sa apostles niya? No? Na pwedeng nilang gawin dapat. No? Last Supper, supper meaning sup, from the word sup. It's not ang synonyms na is not dinner. Kasi nga huling hapunan So dapat daw dinner. Kapatid, ang ginamit dito is Last Supper. Huling hapunan na kasama ni Hesukristo ang mga disipulo at ang kanyang mga apostles. Dito sa lupa. Can you imagine the burden na sana para sa atin na tayo dapat ang ipako doon sa cross. And yet, it is the Lord Jesus Christ ang umako po nito para ilagay sa kanyang mga balikat yung kabayaran ng ating kasalanan. Ang kabayaran ng ginawa nung namana nating kasalanan kay mga kapatid. Na imbis kayo ang mapunta or tayo mapunta ng impyerno dahil sa kasalanan, abay, si Jesus Christ pinagbayaran niyan at tayo mga kapatid, imbis bound or destined to hell tayo ay mapatungo na sa kalangitan. And because of the suffering of the Lord Jesus Christ. Sometimes, sa buhay nga natin mga kapatid, sometimes sa buhay natin, we take our salvation for granted. Nagiging taken for granted na lang ang ating kaligtasan. Bakit? Kasi may mga mananampalataya na imbis na magpakalago, abay, walang ginawang inuna, kundi inunan lang mga sarili nila. Mayroong mga ganyang mananampalataya, mga kapatid. Tama? Kung baga, nakalimutan na nila na si Jesus, mayroong namatay para sa kanila, may namatay para sa atin. Nakalimutan natin na may Diyos na generously He gave His life a ransom. Sabi nga kanina, a ransom for us. Di ba? Last Supper, brethren, it is because it is related to the feast of the
Israel. Sinabi natin, mayroong 7 klaseng feast ang Israel. Kaya nga Last Supper ito, hindi ito dinner ang term. Baka mayroon kayong mga NIV dyan, brad, dinner ang ginagamit na term. Oh. Huh? Dito ang ginamit supper, hindi supper, ha? Supper. If you remember, nung pag-umpisa, nung ano tawag ba niyan, yung event na doon sa ano ba, sa Olympic. Naalala niyo yung Olympic? Yung lately lang na Olympic last year. Na ang Last Supper, abay, si Jesus Christ napakataba naman pala niya, tapos bading pa. Nakita ninyo? How they mock the Last Supper in the Bible. Mayroong bata. Nakita ninyo yan? Napansin niyo yan sa Paris Olympic? Can you imagine how they mock it? Can you imagine how they blaspheme the Last Supper of Jesus Christ with the disciples? Can you imagine? For what? Ano kaya ang dahilan na? Bakit lang ginagawang ganun? Sa Biblia, kapatid, kung aralin mo ang doktrina about Last Supper, si Hesus Kristo nga, umiyak nga siya. Lumuha siya, kapatid, nung nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. Do you remember that? Na ang kanyang luha, kapatid, as if it is patak ng ang luha niya is patak ng dugo na nga eh. Oh. At nanalangin ka pa nga siya eh. Lord, kung pwede ba itong cup na ito? Palagpasin mo ito mula sa akin. Take away this cup. Tanggalin mo ito. Bakit? Dahil mararanasan niya ng mga kapatid, yung pait at sakit at pait ang puot ng Diyos na nandun sa, kaya nga cup eh. Di ba sabi niya, this cup, tanggalin mo ito sa akin dahil ang laman noon puot ng Diyos. Dahil sa kasalanan, lumuha siya. At nung maligtas tayo, ano man ang ginagawa natin? Ano man ang sukli natin? Ano man ang karampatang maibigay natin sa Diyos? Out of His generosity, when He died for us, He offered Himself freely, obedient to death, para lang tayo maligtas. Ano man ang ating sukli, be? Ano man? Will you take it for granted? Or will you take it lightly? Ang mga mananampalataya sometimes are not thinking of eternal thing, but thinking of temporal thing. Mayroong ganun. Tama? And here we are. No offense again sa mga Catholic. Kasi, ano bang piyesta mayroon ngayon sa atin? Piyesta ng poong Nazareno. Ng maitim na Nazareno. Huwag kayong ma-offend, ha? You will be angry with me because I will tell you the truth. Sabi nga, truth hurts. Ang katotohanan ay masakit talaga. Pero alamin ninyo na ang katotohanan, yan din ang magpapalaya sa inyo. Tama? Can you imagine how these people blinded when they put themselves into a bondage of a tradition and culture falsely na naituro sa atin? Salamat tayo dahil nakawala tayo doon sa ano na yon, sa maling katuruan na yon. We will not condemn them. But pasalamat tayo sa Panginoon. Pastor, wala naman palang poong Nazareno. Si Jesus Christ is from Nazareth. Nazareth is a city of Galilee.
Okay? Nazareth is a city of Galilee. Galilee of the Gentiles. Mga hintil kasama dyan. Oh. Si Jesus Christ became a Nazarene. Nazareth, not Nazarene. Parohal naman ang lugar na yan. Diyan lang din yan kinuha eh. Oh, Nazareth. Okay, Nazareth. From Nazareth. Okay? Ang ginawa ng Catholic Brethren, naalala ninyo sa ating pag-aaral ng Trail of Blood. Sa Trail of Blood, ang pag-aaral natin doon, ang body and blood of the Lord Jesus Christ, ginawang sa doctrine nila ay transubstantiation. Transubstantiation. What does it mean, Pastor? Ang bread, na di ba si Hesus Kristo, sabi niya. Di ba ang sabi niya? Doon sa verse 26, ang sabi niya, and as they were eating, habang kumakain sila sa Last Supper, alright? As they were eating, si Hesus Kristo, bigla siyang kumuha ng tinapay. Okay. At ang sabi niya, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks to the Lord. Gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. For the remission of sin. Remission meaning para sa kapatawaran ng kasalanan. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in the Father's kingdom. Hindi na raw siya iinom ng fruit of the vine. That is not wine, but fruit of the vine. Why fruit of the vine, brethren? Kung aralin ninyo talaga ang salita ng Panginoon deeply, may mga meaning po yan. Hindi po nilagay ng Diyos yan para casually lang nabasahin mo ang salita ng Panginoon at pagkatapos mong basahin, wala na. Why the terminology there is fruit of the vine? Because it is related to the Lord Jesus Christ. That yung fruit of the vine, alam niyo doon sa John chapter 15, if you remember, ang sabi ng Diyos, I am the vine and ye are the branches. If vine, mga kapatid, ang bunga po niyan, ubas, tama? Vine, nag-intertwine. Tama? Ganon man yan ng vine. Di ba? Ganon. At mamunga siya ng ubas. Jesus Christ is the vine and we are the branches. Naalala ninyo? At ang vine na kapatid, dyan po kinuha ang name ni Levi. Levi ba? Dyan kinuha ang name ni Levi. Sino si Levi? The tribe of Jacob. The tribe of Israel ba? Because we are intertwined with the Lord Jesus Christ. We are enjoined to the Lord Jesus Christ. Okay? Nalala ba yan? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Kaya ang pagiging anak mo ng Diyos, hindi po taken for granted. Do not take it for granted. Ang pagiging anak mo ng Diyos, we are enjoined with the Lord Jesus Christ. We are intertwined with the Lord Jesus Christ. He is the vine and we are the branches. Alright? Kaya nga sabi niya, I will not drink henceforth of the fruit of the vine. Yung ubas, mga kapatid, pag piniga, ang katas noon, pag piniga, mga kapatid, it symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. It symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ sufficient enough para pambayad sa iyong kasalanan. Naalala ninyo? Sabi niya, hindi na ako iinom of the fruit of the vine. Until that day when I drink it new. Brethren, there is a hope. Now when the Lord Jesus Christ talked to His disciples, inumin niyo ito, for this is my blood. Okay? And I will not drink henceforth
until I drink it new with you in my Father's kingdom. Father's kingdom, meaning the Messianic kingdom to come. When it will be, Pastor? It will be happen in the 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ. Doon, sinabi ni Jesus Christ, doon natin we can sup again with the Lord Jesus Christ. Kita mo yan? Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Na minsan dito sa mundong ibabaw, marami kang mga pinagdadaanan, marami kang mga problemang dinadanas, kapatid. And yet, there is hope. Sige lang. Dahil isang comfort na binigay sa atin ng Diyos, isang security of our salvation eternally, brethren, kahit dito, mga kapatid, pagdating ng panahon doon sa millennial reign, magkaroon ng again, supper with the Lord Jesus Christ. Hindi nakasama si Judas. Kasi si Judas, wala naman. Hindi naman ligtas yun eh. Baka may magsabi sa inyo, ligtas si Judas ha? Judas Iscariot is not saved. Tandaan niya. Never. Kasakasama ni Jesucristo. Kaya ni sinasabi ko sa inyo. Baka akala ninyo kasakasama ni Pastor Ares, itong kapatiran na ito ay ligtas na yan. Naku, mag-iingat ka ha. Nakikisama lang pala. Mayroon, yung pala nakikisama lang. Yan ang mahirap. Ang akala mo ligtas, yun pala hindi. Parang si Judas lang ba? 3 years and a half kasama ni Jesus Christ, si Judas Iscariot. Yun pala, hindi naman pala pang ligtas yung taong yun. Hindi man nakarating sa narinig niya kung paano maligtas. Kaso mga kapatid, may free will nga yung tao. Sabi ko sa inyo eh. Oo. May free will ang tao eh. Si Judas Iscariot, pangbihira, may maraming pagkakataon na maligtas siya pero hindi niya ginawa. Bakit? May free will siya eh. Ayaw niya eh. Wala na siyang ginawa kundi kumontra kay Jesucristo eh. Pagdating sa pagbibigay, anong kahulugan nitong ways na ito, yung pagtatapon na ito? Galing niya, no? Kung sino pa yung hindi nagbibigay ng offering, yun pa ang malakas mong bibig. Mayroong ganyan eh. Doon sa Pilipinas, may isa kong pastor na nakausap, kung sino daw yung malakas kung sino daw yung malakas mag-amen, sinong malakas yan, hindi nag-offering, nagtatights, tawa. So, ganun ba, pastor? Kasi yung mga nag-offering at saka nagtatights, talagang tahimik lang yan. Tahimik lang yan. Sabi ko, bakit na tahimik, pastor? Baka naman nasaktan yan. Dahil nagbibigay sa Diyos. Yan, wag naman ganon, mga kapatid. Nagbigay ka sa Diyos, nasasaktan ka. Kaya tahimik ka lang dyan sa tabi. Wag. Ang pagbibigay sa Panginoon, it will be glad and joy into thy heart. Alam mo, pag nagkapagbigay ka ng tithes, subukin ninyo. Subukin nyo lang. Kasi sabi naman ng Panginoon, subukin nyo. Pag nakapagbigay ka ng tithes, Brad, mga kapatid, tithings and offering, ang sarap sa feeling. Ang sarap. Mamatay ka man dyan, wala kang pakialam. Sabihin mo, pag namatay ako, iba man ang puso ko. Iba ang puso talaga pag nakapagbigay ka. Panatag ka, kapatid. Panatag ka. And I encourage you to do that. Okay? Na hindi naman na mawalan kayo sa pira sa buhay niyo, kundi you will be having a joy. Believe me. Living testimony ko na yan eh. Oo. Okay? Ganun lang. Huwag mong isipin na nawalan ka. Oo. For after all, it is God who give it to you. It is God who give wealth unto you. Di ba? Di ba, kapatid? Doon sa book of Deuteronomy yan. It is God who give wealth unto you. Ang Diyos yan, hindi ikaw. Hindi mo pinaghirapan yan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. The moment na isipin mo, yung mga kinita mo, Pastor, pinaghirapan ko ito. Pag ganyan na pag-isip mo, na mahirapan kang magbigay. Kasi iniisip mo, pinaghirapan ko ito eh. Hindi. Blessings ng Diyos sa iyo yan. Blessings ng Diyos sa iyo yan. Hindi rin himala. Okay.
Ang himala, sa panahon lang yun ng Old Testament at saka New Testament. Pagkatapos, ngayon, sa panahon natin ngayon, it is not himala. We don't believe in miracle. We believe in blessing. Yan. Di ba? Halimbawa, mabubundol ka na, babanggain ka na ng sasakyan, Brad. Pero parang umiwas lang ang sasakyan sa'yo. Eh. Hindi yan himala. Blessings yan. Oo. Ang miracle, panahon yan ng ganun ang mga terminology. Pero pareho yan, mga blessings ng Panginoon yan. Okay? Ganun yan. No? So, mga kapatid, ang bread, ang ginawa ng Catholic bread, mga kapatid, huwag kayong magalit. Ang ginawa ng Catholic ganito. Pag nagbigay sila ng tinapay, yung hostia ba? Okay? At saka yung saro, actual na flesh daw ni Jesus Christ at saka actual na dugo ni Jesucristo. Ginawa mo naman ng mga tao ng cannibalism. Nagiging cannibal naman ng mga tao. Hindi po. Pastor, paano mo nasabi na ang ginawa nga nila, ang turo nila, actual ito ng katawan ni Jesucristo at saka actual to na dugo ni Jesucristo? Kapatid, sa Biblia, hindi actual yan. Memory yan. Kaya nga sabi niya ni Jesus Christ doon sa 26, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and give it to the disciples and said, "Take it, this is my body." Ibig sabihin, this is in memory sa akin. Sino ang nagpapaliwanag niya ng maliwanag, kapatid? Sino nagpapaliwanag dyan ng yung maliwanag ba? Kasi ang Catholic, dito lang sila tumigil. Pero si Apostle Paul, maliwanag ang sinabi niya. Saan yun, Pastor? In the book of Corinthians, brad. 1 Corinthians chapter 11, verses 24 to 25. Dito pinaliwanag ni Apostle Paul na yung katawan na yung bread na yan, hindi yan katawan talaga ni Jesucristo. At yung blood na yan, yung cup, doon, brethren, hindi po yan dugo ni Jesucristo, kundi symbolic po yan. 1 Corinthians chapter 11 verses 24 to 25. Tingnan mo. Sino nagsalita dyan? Sa Bible ninyo kung buksan yan, kulay pula po yan, ibig sabihin si Jesucristo nagsalita. Ang sabi dyan, and when He had given thanks, refers to Jesus Christ. Ang sabi niya, He break it and said, "You take it. Take it. This is my body which is broken for you." Pero doon sa Matthew, iba ang pagkabanggit. Pero dito maliwanag. Talagang klaro ang pagkabanggit dyan. "This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Yan ang patunay, kapatid, ang pagpaliwanag na ang katawan ni Jesucristo, yung tinapay doon na binigay, hindi po yan aktual na katawan ni Jesucristo, kundi symbolic po yan. Simbolo ba? Kaya nga tinapay pagbigyan kita ng tinapay, "This is my body," sabi ni Jesus Christ, nakita niyo ba, katawan ba talaga ni Jesucristo? Hindi naman, tinapay yan. Bakit? Symbolic nga. A symbol. Ang word na remembrance dyan, to symbolize, to exemplify. Exemplify meaning to give you an example. Itong example, itong bread na ito, this is a symbol of my body. Gawin ninyo ito. For what? In remembrance of me. An example that I give to you, so do this as a remembrance for me. Yan ang ibig sabihin yan. He illustrate, in the other words. He give illustration. And here comes the Catholic. Ginawa nilang actual na flesh at saka actual na dugo ni Jesucristo. Ang term nun, transubstantiation. Totoo ba talaga, Pastor? Makinig kayo ng humili nila. Yung Eucharist. Di ba, ang Catholic may Eucharist. Eucharist ba? Eucharist. Eucharist meaning Thanksgiving table. Di ba? Di ba mayroon sa YouTube niyan? Magsimba kayo, Eucharist, Father of the New Eucharist, ganito, ganyan. Humili ba?
Hmm. Oh. Bakit? Anong purpose nun? Hindi naman in remembrance. Dapat maunawaan natin na in remembrance po yan. Ang remembrance na yan, kapatid, anong sabi? Why Jesus Christ break it? And dito sa Corinthians, He said, this is my body, break it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Broken for you. Bakit broken for you ang term? Ha? Kumuha siya ni tinapay. Kung sa Bisaya pa, gikunis-kunis niya ba? Yung parang ginanon ba? Bakit? Simbolo po yan ng katawan ni Jesucristo eh. Ang simbolo niyan, napunit ang katawan ni Jesucristo. Broken in pieces. Ang Israel, brethren, geographically located in the Middle East. Okay? In the Middle East. Dito ba? Ang mga tao dito, traditionally, tingnan nyo kung paano kumain ng kubos. Naalala nyo? Ha? Ganon. Ganon sila kumain ng tinapay dito. Hindi katulad natin, tinidor at sarapa. Or ganon. Sila, ganon. Bakit? Simbolo po yan ni Jesucristo. Maalala ng tao dapat. Mayroong katawan na nagapunit-punit. May katawan broken in pieces for our salvation, for our what? To ransom us from the bondage of sin. Oh. Break it, broken into pieces in exchange for our salvation. And yet, believers, they took their salvation for granted. Kita niyo yan? Oh. In verse 27, Matthew chapter 26, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood. Again, this is to exemplify. This is to illustrate. This is to, for you to remember. This is a symbol. Symbolizes the cup, the fruit of the vine, yung juice nun ba? Yung katas nun ba? Symbolizes His New Testament blood. His New Testament blood, bakit? Kasi may Old Testament blood. Ang Old Testament blood is the blood of an animal. And the New Testament, hindi na animal, hindi na hayop. But the blood of the Lord Jesus Christ. Shed! Ang term ginamit dyan, kapatid, shed. Shed! Alam niyo ba yung shed? Pastor, waiting shed ba? Pambihira, waiting shed. Shed naman yun, brad eh. Hindi naman yun. Dito, shed. Ang Tagalog ng shed, buhos. Bakit buhos, pastor? Kasi buhos ang term dahil walang natirang dugo ni Jesucristo sa katawan niya. The last drop para lamang sa ating, para sa kabayaran ng ating kasalanan. Can you imagine that? Oh. New Testament blood. Kasi may Old Testament blood eh. Ang Old Testament blood are just temporal. Temporal lang yun. Darating yung final atonement. Atonement at one moment ba in time? Atonement, pag i-chop-chop mo yung word dyan, at one moment yan, at one moment in time, there was somebody died for us in the name of Jesus Christ. Amen. And look at what happened. Yung dugo niya, buhos talaga, brad. Ubos. Kaya nga nung tinusok siya, anong lumabas dito sa gilid? Abay, tubig. Oh. Walang natira eh. Oh. Naalala niyo? This is how Last Supper means. Huling hapunan. Na dapat para sa atin maunawaan natin, somebody, his flesh
or His body broken into pieces and His blood shed in the Calvary in the cross for our salvation. Tama? No? For the remission of sins. In Exodus 24 verse 8, Brad, paki-open. Exodus 24 verse 8. And Moses took the blood. Do you know how important is the blood is? And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, Behold, the blood of the covenant. The blood of the covenant symbolizes the blood that can atone our sins. Kaya nga sabi dyan, which the Lord hath made with you concerning all these words. All these words. Ang dugo ng hayop in the Old Testament, ginamit po yan for the remission of your sins. Temporal. Tandaan niyo ha? Temporal. Temporary ba? In Leviticus chapter 17 verse 11. Leviticus chapter 17 verse 11. Ano pagkasabi diyan? For the life of the flesh is in the blood. Kapatid, ano ang inatone ng Diyos? Ano ang niligtas ng Diyos sa atin? Ang katawan ba natin? Hindi. Ano ang niligtas niya sa atin? Soul. Soul. Dahil ang soul natin, immortal yan. Itong katawan natin, Brad, 6 feet below the ground lang ito patungo. Uod nga ang makinabang nito eh. Oh. Alright? Uod ang makinabang nito. Itong katawan natin. Pero ang kaluluwa, kapatid, immortal yan. Immortal ang ating soul, ang ating kaluluwa. Kaya siguraduhin lang good natin na may kaligtasan tayo. Yung kaluluwa natin, hindi mapunta ng impyerno, bagkus mapunta ng kalangitan. At para mapunta tayo doon, it is the blood that required. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. At one moment, may kinatay na hayop at ang dugo noon pambayad sa iyong kasalanan. Okay? For it is the blood that make it an atonement for the soul. Nakita niyo na. Dugo talaga ang kailangan para mapatawad tayo. Malinis tayo ba sa harapan ng Diyos ba? Maligtas tayo ba? Maransom tayo ba? Maano tayo ba? Mapagbayaran ang ating kasalanan ba? Imbis tayo mapunta ng impyerno, langit na tayo patungo because of the blood. Because it is, the blood is required. Blood is required. If we are talking about atonement. In Hebrews chapter 9 verse 20. Hebrews chapter 9 verse 20. Saying this is the blood of the testament. Testament meaning word of God, covenant of God, precept of God, judgment of God. That is how testament said. The word of God. This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Enjoined unto you. Ang dugo ni Jesus Christ, brethren, talagang nilalaytay sa atin yan. Na-intertwine sa atin yan. Nabigay sa atin yan. Imputed unto us. Why? Because we have the faith in Jesus Christ. We have accepted the Lord Jesus Christ. So therefore, the blood of the Lord Jesus Christ enjoined unto you. Kaya nga yan ang patunay na hindi ka na mapunta ng impyerno, mapunta ka ng kalangitan. Yung kasalanan mo will be justified by God. Justification meaning just if you have not sinned. Yan ang meaning ng justification. Ang meaning ng justification, justified meaning just if you don't have sin. Kita mo yan kung paano ka patawarin ng Diyos?
Nung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, nakita mo ba kung paano ka pinatawad ng Diyos? Nakita mo itsura noon? As if wala kang kasalanan. Bakit? Hindi makita ng Diyos yung kasalanan, makita niya ang dugo. Ang dugo ni Jesus Christ. This is how Last Supper meant. Do this in remembrance of me. Symbolic iyan. Pero ang ibang grupo, ginawang totoo. Ginawang totoo. Whereas sa atin, doktrina natin, anong doktrina natin? Symbolic lang yan. Para bang baptism ba? Sa ibang mga grupo, ibang mga religion, brad, ang baptism, makapagligtas. Kaya kang pinautismuhan ng bata eh. Dahil pag ang bata daw mamatay, paano ng kaligtasan yan? Pambihira. Kaya bautismuhan yan, para daw mapunta ng langit. Paano yan? Pag hindi pala nabautismuhan, hindi mapunta ng langit. Nakita niya yan? Nakita niya? Ang baptism daw, baptismuhan tao para mapunta ng langit. Mali. Hindi niya alam ang doktrina ng kaligtasan. Kapatid, ang baptism, again, symbolic. Simbolo. Like figure. Likewise. Di ba sabi ni Jesus Christ? Brad, buksan mo doon sa Romans chapter 6, verse 3. Ano sabi dyan? Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Ang pagbaptism pala sa iyo, ang picture noon, ang figure noon ba, ang simbolo noon, nung si Jesucristo namatay. Kaya dapat iloblob ka naman sa tubig, na pahiga, hindi yung palubog na paupo, ganon. Mali din naman yun. Mas lalo namang mali yung i-sprinkle. Ganon ba? Ganon. Yung iba naman, gumano na dito. Alam mo yung ano ka ng mga palay. Ganon. Maligo na tayo dito. Kuha ka lang sabon at saka shampoo. Ano ba naman yan? Nakita niyo sa YouTube, kapatid? Nakita niyo? Ganon, no? Siguro, magsasaka siguro yun. Siguro, Father, wala kang mayroon kong dito walang gamit na pang ng sprayer sa sa pesticide eh. Bakit? Magamit ba yan? Malay mo, magamit mo na pag marami yung paminyang doon. Bumbiro talaga. Okay. Pambira. Kapatid, huwag kayong magalit sa akin ha. Huwag kayong magalit. No offense. Okay? Ginawa naman talaga nila eh. Kapatid, hindi naman, kahit nga yung baptism hindi naman, baptism, sprinkling, wala sa Biblia yan. Ang Latin word ng sprinkling, rantizo. Ang baptism natin from the Greek word, baptizo. Baptizo at saka rantizo, magkaiba. Ang rantizo, ganon. wisik. Ang baptism, lub-lub. Bakit? Simbolo nga eh. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? And then in verse 4, Brad. Therefore, we are buried with Him by baptism. Kaya nga nilublob ka eh. Pahiga eh. Into death. That like. Yan. That symbol. That likewise. That figure. Yan ang ibig sabihin yan. From that like, katulad kay Jesucristo was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should, tayo, should also walk in the newness of life. Yung resurrection ni Jesus Christ, newness of life natin, yan. Yan ang kahulugan ng like figure. Yan ang kahulugan ng symbolic. Katulad ng Last Supper ba? Symbolic ba? Itong tinapay na ito. Kulang lang sabihin ni Jesucristo, butin lang, pinaliwanag, butin, nagsabi si Jesus doon sa book of Corinthians.
Do this in remembrance of me. Yung word pa lang na yun, remembrance of me, tantamount to say that doon sa book of Matthew, dito sa binasa natin, it is just only a symbol. Amen, mga kapatid? Amen. Last Supper, huling hapunan. The suffering of Jesus Christ, our salvation. Our salvation, suffering of Jesus Christ. Doon pa nga lang sa Last Supper talagang himself began to be sorrowful. Oh, kasi alam niya na malapit na. Ikaw daw, sige. Sabihin ng doktor sa'yo, Brad, hanggang bukas ka na lang ha. Doktor, ano yung sinabi mo? Yun talaga Anong magagawa natin? Hanggang bukas ka na, alas 4 na lang. Bukas na alas 4, wala ka na, didio ka na. Ang gawin mo, kain ka lang ng kain. Kain ka naman ng husto nito, lechon dito, ganito, ganito. Ay, hindi umabot ng alas 4. Ngayon pa lang tanghaling tapang gabi, patay na. Bakit? Taki na. Ikaw daw, sabihan ng doktor, Brad, 2 araw ka na lang ha. Bihira naman. Ano minandok? Ano yung sinasabi mo? Ikaw daw, bigyan ng taning ng buhay mo. Bihira itong doktor. Tapos sinabi, ano ka, prophecy? Prophet? Bakit? Mamatay na talaga ko bukas? Kung hindi ko mamatay bukas, be. Hindi, mamatay ka bukas, alas 4. Ayan, si kamatayan, lalapit na siya. Dalim kalawit Pambira itong doktor naman. Kapatid, pag may taning ng buhay mo, abay, hindi madali You began to be sorrowful. Si Jesus Christ nga. Grabe. Grabe ang inabot niya. Look at mga kapatid. Tayo daw, isipin natin yung kamatayan ni Jesus Christ. Malapit ng Semana Santa. Semana Santa talaga. Ang mga Katolik talaga, mayroon talaga yung mga pista kung tawagin talaga naman. Semana Santa ang tawag doon. Pero ang mga Baptist, natutuwa din naman sila. Bakit? Kasi yun din yung time na walang matrabaho Bakasyon din ang mga Baptist, ginagawa ng mga Kristiyano, nagano'n sila, nagka-camping, nagkaganon sila. Kakampingin sila. Tayo mga kapatid, bilang alaala sa ginawa ni Hesukristo sa cross ng Calvary, the Last Supper symbolizes that sa buhay natin, may alalahanin tayo na may namatay nga para sa atin. Ano man ang sukli mo. In order to give the whole picture of Last Supper what it means. Sapat lang ba sa atin na sabihin mo na, ikaw ay nalaman mo na si Jesucristo namatay sa atin? What? Ano ang pwede mong gawin? Brad, last verse. Matapos tayo. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Kapatid, very simple. No need to debate. No need to make it hard. I beseech you therefore, brethren. Tingnan mo si Apostle Paul paano nangungusap sa mga mananampalataya sa Rome. Ipinamanhik ko sa inyo. Sabi niya. Ipinamanhik ko sa inyo. Talagang nagsusumamo ba? Hindi nakikiusap pinamanhik talaga. Alam niyo bang manhikan? Di ba pag namanhikan kayo, talagang kung todo dala kayo ng pagkain para lang para itong babaeng ito talagang hindi talaga to aatras. Makukorner na siya ba? Bakit? Tay, nay, anong nangyari dyan? May dumating dito manliligaw mo na to anong nila? Dala ng kinatay na kalabaw, kinatay na kining baboy, ganito, ganyan. Anong ginawa nila? Manhikan! Ay, naku, anong gagawin nito? Anong gagawin natin dito? Nandito na, hindi ka talaga makahindi. Mag-oo ka na lang. Pagtingin mo, pambira, mukha pa lang, imbalido na. Pero wala kang magawa. Bakit? Marami nang dinala mga kinakatay, Brad Binili ka. Meron ganun. May nakakilala ako ng ganito sa amin, mabihira. Hindi namanhikan diretso, walang ligaw-ligaw, namanhikan na. Pambihira, walang nagawa. Walang nagawa ang mga magulang, walang nagawa ang babae. Bakit? Namanhikan, dala-dala marami. Baka mamaya singilin sila Kapatid, dito.
ipinamanhikan ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul. Brethren, by the mercies of God, sa biyaya ba ng Diyos ba? Sa habag ng Diyos. That ye, brethren, ye present your bodies a living sacrifice. Buhay na handog sa Diyos. Ano ibig sabihin yan? Buhay ka namang maglingkod sa Diyos. Huwag ka namang patay dyan. Mahirap niyo mananampalataya ka. Sabihin mo, Pastor, ako ay isang mananampalataya. Pagkatapos, Amen, Brad. Brad, mayroon tayong project. Anong project natin? Palitan natin ito. Mayroon bang ganun, Pastor? Well, dapat ganun na lang o ilagay. Kapatid, palitan natin to ha. Panahon pa ito ni kupong-kupong eh. Kung kailan pa tayo lumipat dito, 2 taon na ang nakaraan eh. Ito na to eh. Dapat ilipat natin to doon para hindi na makita yung mga ano dyan. Hindi ba kayo naawa niyan na nakikita ninyo sa church natin? Tanggalin natin to. Ilagay natin doon. Mabigat ba sa inyo magbigay ng 50 real? Pastor, ang bigat na talaga eh. 2 kilong hasa-hasa na yan eh. Pangbata ko na rin yan, Pastor. Pang 5 real. Nabigatan ka. Buhay dapat ang katawan mo na i-offer sa Diyos. Hindi buhay naman, buhay. Ibig sabihin yan, your talent, your time, your money, and energy, give it unto the Lord. Hindi naman lahat hiningi. Tithes nga lang eh. Yung mukha ni Pastor, mukhang tithes eh. Siguro, itong pastor niyo dyan, hindi ko na yan. Hindi na ako magsimba dyan. Bakit? Nakakabuisit ang mukha. Kapatid, di ba palitan natin to? Tama? May nakita kayong sorot? Tingnan ba kapag may madala kayong mga sorot dyan? Joke lang siya, sir ha? Ang tawag namin yan dito, sister, vampira. Brad, maraming vampira. Kaya tingin mo, may dito. Joke lang. Vampira talaga, Pastor. Magugulat ako, may nakita na akong vampira. Brad, itim man ang dugo. Ganun ba yung mga, alien siguro yun. Itim eh. Brad, itong church natin, anuhay naman dito. Kailan kaya natin ito Brad? Pag pumuti ng uwak? Hindi puputi ang uwak, Brad. Kumilos na tayo. Huwag natin hintayin maputi ang uwak. Never mangyari yun. Anong dapat gawin natin? Living sacrifice. Holy. Holy ha? Banal. Banal mga kapatid, ang katawan natin dapat. Hindi bunal. Banal. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Reasonable karampatan. Reasonably lamang. Bakit? Si Jesucristo nagbigay ng kaligtasan sa atin. Can you imagine? Hindi ka na mapunta ng impyerno, punta ka ng langit, hindi ka pa masaya doon. Hindi ka pa masaya doon? Ano man ang sukli mo? Ang sukli niya, maglingkod ka lang sa Kanya. Yun lang inahanap ng Diyos sa iyo. Bakit? Karampatan lang talaga. Karampatan, brethren. Ibig sabihin, fair. Patas lang. Patas lang. Bakit patas pang term mo, Pastor? Dapat pa nga eh. Sobra-sobra eh. Generous eh. Tingnan mo si William Colgate. Anong ginawa niya? Ang tithes niya, 90%. Ang 10% kanya. Binaligtad niya. Bakit? Because of the generosity of God unto his life. He understand what is the meaning of Last Supper. He understand what is the meaning of salvation. He understand what is the meaning of being a living sacrifice sa body ninyo. Ito lamang ating maibigay sa Diyos eh. Wala nang iba eh. So what does it mean to have a Last Supper? Si Jesus Christ, naku po, iyak ang mangyari sa Kanya. Sa atin, ano man kapatid, masakit na sa inyo? Nasasaktan na kayo? Iwan ko na lamang. I hope you understand something today.
Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, the true picture of the Last Supper. Jesus Christ, Panginoon, will be suffering in the hands of the Israelites to be crucified for our salvation. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan iyan. Sa suffering ni Jesus Christ means our salvation. But Lord, help us, enable us, O God. Touch the heart of every brethren na nandito. Touch their heart, touch our heart, O God, to be faithful unto you, O Lord. Salamat sa mga paalala. Masakit man pakinggan, but Lord, salamat po. Blessings po ito sa amin. Maraming salamat sa biyaya. Biniyayaan niyo po kami ng bisita sa araw na ito. Si JB, Sister JB, Sister Leah, si Brother Jen. Nawa, Panginoon, ay idako niyo pa po sila dito na next time around, O God, makasama namin to hear thy words. To hear thy words. And to have salvation. Sa iba pa namin mga prospect, O Father, help us. Bless them and draw them here, O God, na makarinig sa salita ng Panginoon. Na makarinig sa salita ni po Diyos. Sa iba pang mga kapatiran, like Sister Joy and Brother Edsel, nawa Lord, on Friday, on next time around, makasama namin sila. Lahat kami, Panginoon, pagpalain niyo po. Bless us, bless our companies, bless our works, bless our family. In all these things we thank you, and we praise your name in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory, great things he hath done. So loved we the world that he gave us his Son. To yield his life is not mean foreseen, and open the life gate that only to him. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Panataling nakatayo. Ama, maraming salamat po sa Yes, pagtitipon-tipon Lord, na to, yes, Ama. Yes. Marami kaming natutunan, Lord. Yes, Lord. At naway may bahagi po namin to, Panginoon, sa mga mahal po namin sa buhay, Yes. sa mga kaibigan po namin, Panginoon. At gabayan mo kami, Panginoon, sa bawat oras na aming paglalakbay, Lord. At sa samantala po naming paghiwa-hiwalay, sa temporary namang pag-uwi po, sa mga kapatid po namin sa temporary po nilang tirahan, tahanan, Panginoon. I-guide nyo sila, Panginoon. Yes, Ingatan mo so sila, much. Panginoon, sa kalsada, na walang mangyayarang masama, Panginoon. At ibalik nyo rin po sila, Panginoon, sa sunod po na Friday, Panginoon, para sa panibagong gawain, Lord. At ang lahat ng ito, Lord, ay aming dalangin sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen and amen. God bless you.